Tungkol sa nangyaring oral argument sa Supreme Court kanina. Nako, napakagaling po itong si Senior Associate Justice Marvic Lunen. Na-checkmate niya ang Marcos Jr. Administration, kawawa. 19 Congress, Martin Romualdez, Solicitor General, and of course, the President. Ito. Sabi, thank you, Senior Associate Justice Marvic Lunen. He has requested the Marcos administration to submit to the Supreme Court all the Statement of Allotment Release Order or SARO para sa unprogrammed appropriations with corresponding certification of excess income from Bureau of Treasury. Lahat ng mga pundo na na-release para sa unprogrammed allocation. Lahat ng SAROs, detailed copies, sana ma-release sa public. Sa mga nagbabantay ng budget, nako, this is a big win for transparency kasi matagal na natin itong hinahanap. But what we are really very curious about ay doon sa mga pondong galing sa PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS. Magkano kaya ang napunta sa flood control projects? Lalo na sa ghost flood control projects, if any. Talagang mabubuking na sila dito. Grabe. Saluduhan natin, Justice Marvic Lunen. Ano pala yan? Kababayan ko pala yan sa Bangar, La Union. We are very proud. May matinik na Supreme Court Justice na galing sa aming munting bayan ng Bangar, La Union. Wow, Lunen. Okay, ito, pakinggan natin yung ito yung interpellation ni Justice Lunen kay Solicitor General Bernabe. Alagang kawawa ang Solicitor General. Pakinggan natin. Special allotment release order, correct? Special allotment release order. So it is an order coming from DBM to the Treasury to release money, correct? Correct. Yes. Now, for every SARO coming for an unprogrammed item, must there be a certification of excess income? Yes, there must be a certification of the presence of A, B, or C. Okay. Because, can you assure this court that every expenditure in 24 and 25, because that is at issue now, has come from a certification accompanying a SARO? That's theoretically the case, Okay. Your Honor. So, can I ask the government to submit to the court copies, a listing of all the SAROs from the authorizing release from the unprogram, as detailed as possible, meaning to say, not but all the SAROs, you can list it down and give us digital copies. And for each of the SAROs, please match it or correspond it to a certificate of income or whatever the Treasury issues, certification of excess income or 1, 2, or 3. We will comply, Your Honor. Can you comply by next week so that the justices who will interpolate can have that as a resource also? Correct? We will comply, Your But as far, by the way, what is a SARO? Yan. Kasi yung SARO, talagang detalyado yan. Kasi kikita mo doon yung saan nanggaling yung pundo, excess income. So, ito, opinion ko lang ito Saan nanggaling yung excess income yun? Eh di, baka yun na yung galing sa PhilHealth. Hindi naman income na yung kinita ng gobyerno through taxes, kundi
inilipat nila excess pundo daw. Oh, sayang yung pera ng PhilHealth yan, natutulog lang. Dami yung pera sa PhilHealth. Oh, sige, gamitin natin sa unprogrammed appropriations, flood control, yung PDIC, Philippine Deposit Insurance, 107 billion, gamitin natin yan. Yan ang excess income. Nako, talagang nakikita ko na mabubuking. Talagang na-checkmate na kung sa chess sa ngayon pa lang. Itong kalalabasan nito, I might be wrong, kailang ito lang ang aking talagang masusupalpal ang Marcos administration na naman ito. Ito na yung legacy. Kung mayroong sinasabi nyo, baka yung legacy ko hindi tutuloy ng next president. Ano legacy niya? Puros kaso sa Supreme Court. Natalo na sila sa PhilHealth. Ito na naman yung constitutionality ng unprogrammed appropriations at special accounts. Tingin ko matatalo na naman sila dito. So, talagang buhay na buhay pa ang justice system sa bansa. Ito yung nakikita ko ngayon. Dahil nandyan yung mga Supreme Court justices natin na wala silang pinapanigan. Tinitignan lang nila ano ang naayon sa batas. Ano ang nakakabuti sa mamamayang Pilipino. So, mayroon pang pronouncement ni Justice Lunen na bakit inilipat nila? Why does this government i-move nila? May pundo na nga, ililipat nila saan program? Sabi niya, they want to create space. Kasi kung may fiscal space na, magagawa na nila ang gusto nilang gawin, mag-inclusion. Sabi niya, ayaw kong gamitin yung insertion. They can now include yung gusto nilang, wala. Hindi nyo pwedeng lukuhin ang mga Supreme Court justices. Yung mga nakarinig na nanood kumpleto sa oral arguments, kawawa daw itong Soljen Bernabe. Si Justice Lunen, dating dean sa UP College of Law. Itong si Soljen Bernabe, ganon din. Dean sa College of Law. So, labanan ng dalawang former dean. Sabi nila, kawawa daw. Nalampaso itong Soljen natin ngayon. Ramon Tulfo nagtataka sa taong bayan kung bakit tila bulag sa mga panluluko umano ni BP Sara. Nagpayag ng matinding pagkabahala ang kolumnistang si Ramon Tulfo kaugnay sa patuloy na mataas na tiwala ng publiko kay BP Sara Duterte sa kabila ng mga kontrobersya at batikos na kinakaharap nito sa kasalukuyan. Sa kanyang pananaw, nakakapagtaka umano na nananatiling matibay ang suporta ng taong bayan sa Vice Presidente kahit may mga bahayag at asal ito na aniyay hindi na angkop sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Iginit ni Tulfo na tila hindi napapansin ng ilan sa publiko ang mga umano'y maling gawain at mensahe na maaring makaapekto sa kanilang paghusga. Dagdag niya, posibleng hindi lubos na nakikita o nauunawaan ng taong bayan ang kabuuang sitwasyon dahilan upang patuloy silang magtiwala sa kabila ng mga isyong lumalabas. Para kay Tulfo, mahalaga umanong maging mapanuri ang publiko at suriing mabuti ang mga kilos at pananalita ng mga lider ng bansa. So ito, summary ng payag ni Tulfo, niloloko na ni BP Sara ang taong bayan ng harap-harapan pero di pa rin nila alam. So sino ba yung mga nagtitiwala kay BP Sara, di ba? Tayong mga DDS. So ibig sabihin nito, ang pag-intindi ko lang, para bang
Mahina ang ating utak, hindi tayo marunong mag-judge ng karakter ng isang tao. Kaya niloloko lang tayo ni BP Sara, hindi natin alam. Parang ganon ang dating. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 14,000 ang nag-react. 10,000 ang tumatawa, 1,700 ang galit. Negative lahat yun para kay Tulfo. 2,100 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 90% hindi naniniwala kay Tulfo. Tinatawanan lang siya, kinagagalitan. So, ano ba yung sinasabi niyang asal daw ni BP Sara? Ako, ang nakursunadan ko kay BP Sara, and even Tatay Digong, mga kapatid niya, hindi sila plastic. Kung ano yung totoong nararamdaman, sinasabi nila. Kasi ang politiko, maganda kong kausap, ang daming promise-promise, kailang ibang ginagawa. Ibang klaseng politiko itong mga Duterte. Kung galit-galit. Kung gusto kanilang tulungan, tutulungan kanila. Hindi sila yung promise ng promise. Yan ang pagkakakilala ko sa mga Duterte. Kaya yung sinasabi ni Ramon Tulfo na maling asal ni BP Sara. Example, ulitin natin, yung pinakauna. Yung pananapak niya sa sheriff. Ang iba sabihin na, hindi maganda yan, natrabaho ng mayor, manapak ng sheriff. Kaya may mga nagsabi noon na, disbar yan. Tanggalin yan, pagiging abogado. Mag-apologize ka. Ganon. Si BP Sara, no, I will not apologize. Hindi ko pinagsisisihan yung ginawa ko. Tanggalin nyo ako kung gusto nyo tanggalin. Ay, nako. Wala silang nagawa. Mula noon hanggang ngayon, bilib na ako kay BP Sara. Kung galit-galit. May latest interview pa siya, nagtaray siya. Gumanon siya. Ang mga kongresista, ginanon niya. Tapos, kailan ba yun? Nung Christmas ba yun? Parang may okasyon. Kailangan niyang i-greet si PBBM. Ayoko nga. Bakit? Kung i-greet ko siya ng Merry Christmas, magbabago ba siya? Hindi naman. Walang greetings. Kung galit ako, galit. Ganon. Nung ginigipit na nila, kukulong na nila si Atty. Laika Lopez. Talagang galit na galit, nag-press conference. Kaya doon, nilabas niya yung galit niya pag may mangyari sa akin. Pag igurgur nila ako, may nakontak na akong tao, gugurgurin din sila. Ganon. Yan, palaban. Hindi natatakot. Diyan kami. Diyan ako bumibilib kay BP Sara. But anyway, Mr. Ramon Tulfo, pagbigyan mo naman kami. Hindi naman kami 8-8. Iba talaga ang dating ng mga Duterte. Hindi sila pangkaraniwan na politiko. Kaya, alala ko pa nung, I think October last year. Last year ba yun? Yung may malakas na lindol sa Davao. Manay, Davao Oriental. Yun ang epicenter. Malakas eh. Nagbisita doon si President Marcos. Nako, napahiya. Dahil sinigawan siya doon ng mga Duterte. Eto, nakisawsaw si Tulfo dahil taga Manay, Davao del Norte pala ito. Pinagalitan niya ang kanyang mga kababayan. Ano ba kayo? Wala kayong respeto sa Pangulo. Dapat magpasalamat kayo sa kanya at binisita kayo. Ay, nako, sinupalpal ng taga Davao, Manay, Davao del Norte itong si Tulfo. Bakit? Pipilitin nyo kami na mag-respeto? Kung ayaw naming respeto, respect is earned, not commanded. Di ba ganon? So, walang nagawa si Tulfo. Dahil ang mga taga-Manay, Davao del Norte, Duterte ang gusto nila. Kaya yun ang isinigaw nila. So, yung isa naman, na bisibisita kunuhay, I don't know kung how does he feel. Ang dami ng pagkakataon na ganun, magpunta si PBBM sa isang lugar.
dito sa Mindanao, Duterte ang isinisigaw. Ano yon? Wala na siyang pakiramdam? To me, nakakahiya yun. So, mataas talaga ang rating ni BP Sara up to now. Yung bagong lumabas na survey kanina ng WR Numero, siya pa rin ang frontrunner, 35.1. Pero si Risa Ontiveros, 0.7% lang.